Kabanata 1631, ang dakilang subasta ng Longchang. Ang panganay na kapatid ni Pang Tianying na si Pang Tianlong. At ang pangalawa niyang kapatid na si Pang Chanho. Pareho silang kinikilalang mga pambihirang henyo. Hindi lamang sila mas malakas kaysa kay Pang Tianying. Mas malawak din ang kanilang impluwensya. Maging ang malalaking akademya at makapangyarihang puwersa sa buong domain ng Yuan ay may ugnayan sa kanila. Dahil dito, lalong naging mabagsik ang laban para sa magiging tagapagmana ng pangklan. Sa mata ni Zephyr, halos walang pagkakataon si Pang Tianying na manig. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil napakabait ng kanyang pagkatao. Sa mundong puno ng panlilinlang at pagpatay, ang sobrang kabaitan ay kadalasang nagiging pinakamalaking kahinaan. Ngunit sa kabila nito, lalong humanga si Zephyr sa katapatan ng binata at sa kaibuturan ng kanyang isip. Kung magkakaroon ng pagkakataon, handa niya itong tulungan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, napunta ang kanilang usapan sa pinakamainit na paksa sa buong domain ng Yuan. Ang Longchang Auction House. Isang beses lamang ito nagsasagawa ng subasta bawat taon. Ngunit sa bawat pagbubukas nito, lahat ng kayamanang inilalabas ay pambihira. Mga bihirang elixir, mahahalagang kayamanan, at maging ang mga sandatang pinapangarap makuha ng mga pinakamalalakas na mandirigma. Ayon sa balita, dalawang makapangyarihang secondary divine artifacts ang isusubasta sa pagkakataong ito. Mga sandatang kabilang sa pinakamataas na antas ng kanilang uri. Kapag napunta ang mga ito sa kamay ng isang tunay na eksperto, maaaring lubos nitong baguhin ang kanyang lakas. Napabuntong hininga si Pang Tianying. Kung makakakuha lang ako ng ilang mahahalagang kayamanan, marahil, mas tataas ang pagkakataon kung manalo. Halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ngumiti lamang si Zephyr. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang napakahirap ng laban na naghihintay kay Pang Tianying. Sa mga tunggalian para sa kapangyarihan, madalas na dugo ang kapalit. Kapag isa sa kanyang mga kapatid ang naging pinuno ng pangklan, may lugar pa kaya si Pang Tianying sa kanilang pamilya? O siya ang magiging unang aalisin? Lumipas ang 2 araw. Sa wakas, narating nila ang lungsod ng Chanyo. Isang sinaunang lungsod na may mahabang kasaysayan. At tahanan ng pinakadakilang subasta ng Longchang Auction House. Dumagsa rito ang mga eksperto mula sa iba't ibang panig ng domain ng Yuan. Lahat ay may iisang layunin. Makamit ang mga kayamanang minsan lamang lumitaw sa loob ng isang taon. Bago sila tuluyang maghiwalay, ngumiti si Pang Tianying kay Zephyr. Kapatid na Zephyr, kung magkaroon ka ng pagkakataon, bumisita ka sa aming pangklan. Tumango si Zephyr. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Ngunit, ano kaya ang naghihintay kay Zephyr sa Longchang Auction House? Ang subasta ba ang magdadala sa kanya sa susunod na pambihirang kayamanan? O dito magsisimula ang isang mas malaking kaguluhan na babago sa kanyang kapalaran? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1632, ang 9-star na pagkakakilanlan. Pagkahiwalay nila ni Pang Tianying, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Zephyr. Agad siyang nagtungo sa Longchang Auction House. Ngunit pagdating niya, isang dagat ng mga tao ang bumungad sa kanya. Napakahaba ng pila. At bawat mandirigmang naroon ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Nagmula sila sa iba't ibang panig ng domain ng Yuan. Ngunit kahit gaano pa sila kalakas, lahat sila ay kailangang sumunod sa mga patakaran at maghintay sa kanilang pila. Napatingin si Zephyr sa napakahabang hanay. Kung dito siya dadaan, malamang na matatagalan pa bago siya makapasok. Ngunit maya-maya, may napansin siyang kakaiba. Sa gilid ng pangunahing pasukan, may isa pang pintuang halos walang tao. Paminsan-minsan lamang may isang martial artist na pumapasok doon. Nang pagmasdan niyang mabuti, napansin niya ang mga badge na suot ng mga ito. At sa kanya naunawaan, isa pala itong espesyal na pasukan. Para lamang sa mga albularyo. Tahimik na ibinaba ni Zephyr ang kanyang sombrero upang tuluyang matakpan ang kanyang mukha.
Ayaw niyang makilala ng sinuman. Pagkatapos, isang badge ang lumitaw sa kanyang dibdib. Isang 9-star albularyo badge. Isang simbolong halos walang kapantay ang prestihiyo sa buong domain ng Muan. Habang papalapit siya sa pasukan, agad siyang hinarang ng isang gwardya. Ginoo, sandali lamang po. Ngunit sa sandaling mapansin nito ang badge, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang buong katawan. 9 star. Halos hindi siya makapaniwala. Sa buong domain ng Muan, iilan lamang ang mga albularyong umabot sa antas na iyon. At ngayon, isa sa kanila ang nasa kanyang harapan. Agad siyang yumuko ng buong paggalang. Kamahalan. Maaari na po kayong pumasok. Hindi na siya nang ahas magtanong pa. Dahil alam niyang, walang sino mang maglalakas loob na gumawa ng pekeng 9-star badge. Ang sino mang gagawa nito, ay magiging kaaway ng lahat ng albularyo sa buong rehiyon. Dahil sa kanyang natatanging pagkakakilanlan. Hindi na kinailangang pumila ni Zephyr. Diretso siyang inihatid sa isang marangyang VIP room. Habang ang libu-libong mandirigma ay naghihintay pa sa labas. Tahimik na siyang nagpapahinga sa loob. Ganito kalaki ang kapangyarihang dala ng pagiging isang mataas na antas na albularyo. Ngunit, mananatili kaya niyang lihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Paano kung may makakilala sa kanya sa loob mismo ng Longchang Auction House? At anong pambihirang kayamanan ang naghihintay sa kanya sa nalalapit na subasta? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1633, ang unang kayamanan ng subasta. Hindi lamang sa Longchang Auction House iginagalang ang mga albularyo. Saan man sila magpunta sa buong lupain. Maraming pribilehiyo ang kusang ibinibigay sa kanila. Samantala, ang Longchang Auction ay isang engranding pagtitipon na minsan lamang idaos sa loob ng isang taon. Kaya naman, lahat ng upuan sa auction hall ay puno. Nagtipon ang mga eksperto, maharlika, at makapangyarihang puwersa mula sa iba't ibang panig ng domain ng Muan. Habang ang karamihan ay naghihintay sa pangunahing bulwagan. Tahimik namang nakaupo si Zephyr sa isang marangyang VIP room. Habang umiinom ng masarap na alak at tumitikim ng mga prutas. Matyaga niyang hinihintay ang pagsisimula ng subasta. Hindi nagtagal. Buzz. Isang nakasisilaw na liwanag ang bumalot sa gitna ng entablado. Bagamat napakaliwanag nito, hindi ito nakasilaw sa mga mata ng lahat. Sa halip, para bang kusa nitong hinatak ang atensyon ng bawat isa. Unti-unting tumahimik ang buong auction hall. Mula sa gitna ng entablado, lumabas ang isang matandang nakasuot ng mahabang roba. Ngumiti siya at nagsalita. Maligayang pagdating sa taunang Longchang Auction. Sa loob ng isang taon, nakapangalap kami ng maraming pambihirang kayamanan. Kaya't makatitiyak kayong hindi kayo mabibigo. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang tinig. Alam na ninyo ang mga patakaran. Huwag kayong magtatangkang manggulo rito. Sapagkat ang sinumang lalabag ay haharap sa mabigat na kaparusahan. Sa isang iglap, nanahimik maging ang ilang taong may masasamang balak. Muling nagsalita ang matanda. Ang lahat ng transaksyon ay babayaran gamit ang spiritual stones. Kung kulang ang inyong spiritual stones, maari kayong magpalit ng katumbas na kayamanan. Ngunit kung may magbibid ng walang kakayahang magbayad, huwag ninyo kaming sisihin sa magiging kahihinatnan. Pagkasabi nito, opisyal nang nagsimula ang subasta. Swoosh! Dahan daw ang inilabas ang unang kayamanan. Isa itong mahabang pulang espada. Sa unang tingin, mukha itong walang talam. Ngunit sa paligid nito, patuloy na sumasayaw ang naglalagablab na apoy. At mula rito, umaapaw ang isang nakakatakot na sword intent. Biglang may sumigaw mula sa hanay ng mga manunood. Iyan ba ang Roaring Flame Cloud Sword? Napangiti ang matandang tagapangasiwa. Tama. Ito ang tanyag na Roaring Flame Cloud Sword. Ang sandatang minsang ginamit ng maalamat na Roaring Flame Cloud King 3,000 taon na ang nakalilipas. Bagamat tila wala itong talam, taglay naman nito ang napakalakas na kapangyarihan ng apoy. At alam kong nauunawaan ninyo ang tunay nitong halaga. Huminga ng malalim ang lahat.
Hindi pa man nagsisimula ang bidding. Ramdam na ang matinding tensyon. At saka inanunsyo ng matanda ang panimulang presyo. Ang panimulang bid. 1,000 upper grade spiritual stones. At bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 100 upper grade spiritual stones. Sa isang iglap, uminit ang buong auction hall. Ngunit, sino kaya ang unang maglalakas loob na angkinan ang maalamat na espadang ito? At si Zephyr. Makikibahagi rin kaya sa laban para sa mga pambihirang kayamanang narito? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1634, ang misteryosong kayamanan. Nagsisimula ang bidding. Kasabay ng sigaw ng tagapangasiwa. Nagmistulang nagliyab ang buong auction hall. 1,300. 1,500. 2,000. Sunod-sunod ang sigawan ng mga presyo. Lahat ay gustong makuha ang maalamat na Roaring Flame Cloud Sword. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Zephyr ang nangyayari. Kilala niya ang dating may-ari ng espadang ito. Ang maalamat na Roaring Flame Cloud King. Isang makapangyarihang swordmaster na minsang yumanig sa buong lupain. Hindi maikakailang napakalakas ng espadang iyon. Ngunit, para kay Zephyr, hindi pa rin ito sapat. Sa kanyang pagmamay-ari na Scarlet Black Sword, mas mababa pa rin ang halaga ng Roaring Flame Cloud Sword. Maliban na lamang kung may mas pambihirang espada. Wala siyang balak makisali sa bidding. Habang tumatagal, lalong tumataas ang presyo. Hanggang sa umabot ito sa 6,100 upper grade spiritual stones. Sa puntong iyon, tumigil na ang lahat. Wala nang naglakas loob pang magtaas ng alok. Sa huli, isang makapangyarihang swordsman ang nagwagi at nakuha ang maalamat na espada. Ngunit, unang kayamanan pa lamang iyon. Alam ng lahat na ang mas mahahalagang kayamanan ay hindi pa inilalabas. Kaya't marami ang piniling mag-ipon pa ng kanilang spiritual stones. Kasunod nito, lumabas ang pangalawang kayamanan. 1 kwintas na kayang ipagtanggol ang kaluluwa laban sa mga pag-atake. Sa matinding labanan sa bidding. Isang magandang babaeng albularyo ang nakakuha nito. Hindi nagtagal. Inilabas naman ang ikatlong kayamanan. Ang Blue Water Robe. Isang pambihirang kasuotan na may mga makapangyarihang ron. Sa oras ng panganib. Kaya nitong salagin ang buong lakas ng pag-atake ng isang eksperto sa ika-9 na antas ng Spirit Realm. Bagamat 5 beses lamang ito maaaring gamitin. Napakahalaga pa rin ito para sa mga mandirigmang palaging nakikipaglaban. Muli, nag-init ang buong auction hall. Sa huli, isang misteryosong lalaki ang nakabili nito sa halagang 15,000 upper grade spiritual stones. Habang lumilipas ang oras, isa-isang lumalabas ang mga pambihirang kayamanan. At sa bawat item, lalong tumitindi ang tensyon sa loob ng Longchang Auction House. Ngunit bigla, nagbago ang ekspresyon ng matandang tagapangasiwa. Ngumiti siya ng may pananabik. Ladies and gentlemen, ang susunod na kayamanang ilalabas ay isa sa mga pinakamahirap naming nakuha. Kaya't huwag ninyo itong palalampasan. Pagmasdan ninyo itong mabuti. Swoosh! Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa entablado. Kasabay nito, isang napakalakas at nakakatindig balahibong aura ang biglang sumabog. Napahinto ang paghinga ng lahat. Ano kaya ang misteryosong kayamanang iyon? Na kayang baguhin maging ang ekspresyon ng tagapangasiwa ng subasta. At si Zephyr. Ito na kaya ang kayamanang matagal na niyang hinihintay. Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1635, ang Light Beam Armor. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, unti-unting lumitaw ang isang pambihirang kayamanan. Hindi ito espada. Hindi rin ito elixir. Isa itong kumpletong set ng baluti. May kasama itong dibdib na baluti, kapa, sapatos, guwantes, at iba pang bahagi na tila perpektong pinagdugtong-dugtong. Mistulang iisang kayamanan lamang ang buong set. Namumukod tangi ang mapula at maputing liwanag na bumabalot dito. Habang paminsan-minsan, may mga sinaunang ron na kumikislap sa ibabaw ng baluti. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ng mga naroon. Iyan ba? Isang kumpletong armor set.
Halos hindi makapaniwala ang isang mandirigma. Agad namang sumagot ang iba. Kung bawat piraso pa lamang ay isa ng pambihirang kayamanan. Gaano kaya kalakas kapag naisusuot ang buong set? Napuno ng pananabik ang buong auction hall. Ngunit kasabay nito, marami rin ang napabuntong hininga. Sa tingin ko, hindi sapat ang dala kong spiritual stones. Ngumiti ang matandang tagapangasiwa. Tama ang inyong hinala. Ang kayamanang ito ay tinatawag na light beam armor. Bawat bahagi nito ay isang tunay na kayamanan. At kapag naisusuot ang buong set, ang halaga nito ay maihahambing pa sa isang makapangyarihang secondary divine artifact. Pagkatapos ay malakas niyang inanunsyo ang panimulang presyo. 50,000 upper grade spiritual stones. Sa isang iglap, nabigla ang buong auction hall. Napakamahal. Sa halagang iyan, makakagawa na ako ng sarili kong divine weapon. Imposibleng mabili ko ito. Marami ang agad umatras. Ngunit, hindi nawala ang ngiti ng matandang tagapangasiwa. Huwag muna kayong magpasya. May isang lihim pa kayong hindi nalalaman. Biglang natahimik ang buong bulwagan. Lahat ay nakinig. Dahan-daang nagsalita ang matanda. Ang light beam armor ay nagtataglay ng mga sinaunang ron. At isa sa mga ito ay kayang magpalabas ng isang light beam attack. Kapag pinadaluyan ng true energy, makapaglulunsad ito ng isang napakalakas na pag-atake. Batay sa aming mga pagsubok, ang lakas nito ay maihahambing sa buong kapangyarihan ng isang eksperto sa ika-6 na antas ng spirit realm. Pagkarinig nito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang mga mata ng bawat mandirigma ay agad na nagningning sa pananabik. Sa isang iglap, ang baluting kanina'y iniiwasan ng marami, ay biglang naging isa sa pinakamainit na kayamanang gustong makuha. Ngunit, sino ang may sapat na kayamanan upang maiuwi ang light beam armor? At si Zephyr. Magpapakita na kaya siya ng interes sa pambihirang baluting ito? O may mas mahalaga pa siyang hinihintay na lumabas sa subasta? Abangan ang susunod na kabanata.